dumating na namang pagawain. Papagawa sa akin ng speaker. Bass guitar na speaker. Hindi daw mag-power. Testingin natin muna bago buksan. Yan. Pinaksa ko na. Wala nga. Ayaw. Tingnan natin kung anong problema sa loob. Yan loob niya. Malalim. Okay, ang atin muna i-check ay power supply. Tingnan natin kung normal. Check muna natin yung fuse. Pagka supply ang problema, una-una muna chine-check ay power supply. Ayan. Naka mababang resistance. Check muna ang fuse. Fuse po ito chine-check ko. Ibig sabihin, buo ang fuse. Magana siya. Okay, kita. Yan. Check ang fuse. Yan. Yan o. 0.15. Ibig sabihin buo ang fuse. Sunod natin checkin ay switch. Ang switch niya ay ito. Nandito sa nilabas ko lang yung switch dito dahil hindi ko matest din sa loob dahil nasasanggahan ng transformer. In-expose ko lang muna yung metal. Dahil nung in-expose ko yung metal sa switch, ayan, chinik ko sa resistance, wala. Kahit i-on ko, wala siyang resistance. Yan. Mukhang may problema itong switch na to. Pero dito kasi ang hirap makabili basta-basta ng switch na ganyan. Kaya pag yung mga ganyan switch ay kayang re-remedyohan na lang muna. Yan naman po ay nakakala sa loob. Nai-adjust yung pinakang contact point niyan. Bali yan, tinatanggal ko na yung mismong nasa ilalim. Bali, i-adjust ko lang ng konti. Lilinisin ko yung contact point. At mukhang mare-recover naman yung switch na yan. Bali, maselan lang po yung pagka tatanggal nung nasa ilalim, nasa loob niyan dahil baka magkabaligtad. At saka daan-dahan lang po yung pagkakilo. Pag sobra ng kilo ay baka hindi na mag-off. Yan, nilinis ko lang siya ng lihang pino para matanggal yung mga corrosion. Dahil siguro ito na stock kaya nagkaroon ng corrosion. Bali, babalik ko na yung nasa ilalim. At bali yung pagkakalas niyan, pagkakabit niyan ay di ganun din sa position ng papaano kalasin. Bali gumamit ako ng tweezer sa pagbabalik nung nasa ilalim dahil medyo maliit lang yung butas ay ang hirap. Kung walang tweezer, may hirapang maibalik yun. Minsan ay hindi makapagpantay. Tapos yung mismong naglalak siya sa
nag-on off na switch na yun, bali pinipress lang yan doon, itatapat lang doon sa gitna. Ganun ang nag-recover niyan. Pero kung mga location nyo naman ay halimbawa ay malapit sa mga bayan, malapit sa tindahan ng ganyan, hindi na kailangan i-recover yan. Palit na kaagad yan. Kaso dito sa bukid ay hindi agad makabili. Pag sasadyain yan ay mahal na pamasahe. Magagastusan masyado yung nagpapagawa. Kaya dito sa amin sa bukid ay pagkaya pang remedyohan, re-remedyohan muna. Pag hindi na talaga ay no choice na, palit na ng bago. Kaya dito ang mga pagawang ganyan ay kapag hindi ko kayang gawin at medyo ang pyesa ay madaming bibilhin, hindi ko na lang itinutuloy, bali tinuturo ko na lang, padala na lang nila sa bayan, doon na lang nila ipagawa para doon na rin bibili ng pyesa, sila na magagawa. Chinecheck ko na uli yung switch kung functional na pagkatapos kong malinis yung loob. Dahil sinisigurado ko lang kung maganda yung contact dun sa labas. Check ulit natin kung okay na yung switch. Sa resistance uli. Para makita natin kung nag-function ba yung paglilinis natin. Bali yung dalawang terminal na dun sa aking nilinis na terminal. Ayan o. Mayroon na siyang resistance. Balik na uli natin yung switch. Mukhang okay na siya. Check uli tayo sa ibang parte ng ibang section. Baka may problema pa. Bali, ang sunod kong gagawin ay check ko ngayon yung AC plug. Kung kapag sinwitch ko ay marireading ko yung transformer. Bali, kung good yan, kung magpapower na yan, kung pag switch on ko, marireading ko yung transformer. Pero mukhang wala akong marireading, kaya chinek ko na rin yung AC plug. Good naman yung AC plug. Ibig sabihin, ang sunod kong checkan dito ay sa main board na. Parang may problema siya sa checkan ko rin yung transformer. Yan. Balik, inilabas ko na yung mismong board para ma-check ko ng ayos yung mismong main board. Bali, titingnan ko kung anong naging problema niya, kung bakit hindi pa rin magkaroon ng resistance. It's either sa fuse, mismong wiring, or mismong transformer ang may problema. Bali, dino-double check ko. Bali, ang pag-check ng mga resistance ay open ng wire ng line ay resistance. Bali, nakita ko parang sa transformer nagkakaproblema. Mukhang buo yung mainboard. Kasi itong kuwan ito ay mukhang ito yung 110 na kinonvert lang sa 220. Galing ito siguro sa ibang bansa. Baka binigay lang sa kanya kinonvert sa 220. Kaso nga lang hindi maganda yung kaniyang 110 na transformer, maliit masyado. Siguro na pwersa. Bali siguro madalas gamitin itong gitara noon ay bali pinapinalas ko parang yung problema kung saan ba talaga nagmula yung problem. Tinanggal ko na yung transformer. Mukhang yun na talaga ang problema. Checkin ko rin yung continuity ng transformer kung meron talaga. Parang duda na talaga ako. Wala ako nare-reading dun sa continuity ng transformer. Mukhang defective yan. Mukhang it's either sunog yan or baka lagot sa loob yan. Natanggal na yung kuwan. Is yung gitna.
durog na yung loob, wala na siyang foil pot, wala na siyang conductor sa loob, kaya wala na siyang contact. Sa tingin ko parang try ko kung i-recover itong transformer na to. Baka sa tingin ko parang dito lang sa mismong bukana na nagkaroon ng problema. Baka yung end ng magnet wire ay mukhang buo pa. Try natin. Nung tinanggal ko yung mismong cover ng coil ay nakita ko doon nga lang sa may terminal. Kaya re-recover natin. Baka magagamit pa. Para hindi na tayo bumili ng transformer. Pero yan naikabit ko na ng ayos. Bali, chine-check ko na yung resistance ng transformer kung okay na. Mukhang okay na. Na-recover natin. Okay na uli. Bali, ang ginamit kong pang adhesive dyan ay yung super glue. Okay, wala namang resistance yung pinakang body niya. Bali, kakabit na natin uli yan. Ibabalik natin yung dating wiring. I-try natin kung okay. Kung hindi, ipapalitan natin ang transformer talaga. Bali, na-assemble ko na. Wina-wiring ko na ulit. Bali, gumamit ako ng yung ibang transformer na inilagay ko. Mukhang hindi mag-okay yung wire. Hindi okay siya. Hindi ko lang uli itinuloy dahil duda ako dun sa transformer na inilagay siguro nung naglagay, dahil hindi naman talaga siya 110 transformer. Hindi siya 110-220. Parang isa lang siyang ordinary transformer na yung secondary, na may secondary. Bali, tinanggal lang nila kinat lang nila yung output na secondary, tapos yung pinakang primary niya winiring niya as parang pinataas niya yung resistance nung original na 110 transformer. Isiniris nila yung another 110 dun sa bagong inilagay nilang transformer na maliit para maging 220. Ganun lang yung design nung unang nag-ayos nito. Hindi ko na uli tinuloy yung ganun at parang hindi ako satisfied doon. Mukhang mababa ang current. Kaya meron ako din yung naka-reserve na transformer ito ng mga TV na 110. Ay nirecover ko at ayan nga ay nang wawiring ko sa kanya. Mas maganda to. Ito ay 2 to 3 amperes yung transformer, kaya mas may volume na malakas ito na hindi babasag yung tunog. Bale yan, winawiring ko na ng ayos. Parang mas may tiwala ako dito sa transformer nito kasi dun sa unang design. Bale, yung transformer mismo na kinabit ko, susukatin ko kung naglalabas nga siya ng 110. Yan 110 volts. AC, nakaset po sa AC yan. Ibig sabihin good po yung aking transformer na ikinabit. Bari, ibawiring ko na siya dun sa original niyang transformer, ito nasa taas, yung may green at red na kulay. Yung output ng aking nilagay na transformer, in-input ko naman dito sa kanyang built-in transformer ng speaker, para yung plug, AC plug niya ay doon ko i-connect sa primary ng aking bagong lagay na transformer. Tapos yung switch niya hindi ko na ginalaw dahil nagsuswitch naman siya dun sa mismong mainboard, dun siya nagsuswitch. Kaya yan ang ginamit ko muna ng tip dahil naubos na yung aking electrical tape. Pero okay naman yan, safe naman yung scotch tape. Basta makapal lang ang pagkakabalot. Hindi naman yan basta masisira. Tsaka hindi naman yan makakakunik dun sa ibang parte. Bali, ililinisin ko pa rin naman ng ayos yan, yung wiring yan, bago ko isara. Nilagyan ko na rin ng mga cable tie para hindi magulo yung wiring, para maganda-gandang tingnan.
Yan ang magiging isa i-ari niyan. Sana maganda ang maging resulta. Bali okay na yung wiring niya. Bali tetestingin ko na lang kung anong magiging resulta niyan. Tingnan natin kung magpa-power. Oh, nag-power nga. Okay, tatry natin sa gitara kung okay na yung sound niya. Gumagana na nga siya. Okay, wait lang. Tingnan natin kung gumagana nga. Testingin natin sa gitara. Yan. Aba nga naman. Madumi lang yung button pero lilinisin ko din mamaya. Treble natin tapos hindi natin masyadong bilis.